Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Magandang buhay! Oras na naman ng pag-aaral at pagkatuto. Ako, si Binibining Rochelle Emras, ang magiging guro ninyo sa araw na ito. At ngayong araw ay samahan niyo ako sa pagtuklas ng bagong kasanayan at kaalaman dito lang sa kung saan ang edukasyon ay hindi lamang pantahanan kundi pangkabuhayan din. Ito ang EPP. Ang paksang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa mga materyales na matatagpuan sa pamayanan. Sa pagtatapos ng aralin, kayo ay inaasahang nakikilala ang mga materyales na mayroon sa pamayanan, nakabubuo o nakagagawa ng mga proyekto o bagay mula sa mga materyales na matatagpuan sa pamayanan. At ang panghuli, napahahalagahan ang mga materyales na mayroon sa pamayanan. Alam kong handang-handa na kayo. Halina't samahan niyo ako makinig at matuto dito sa kung saan na mayroong epektibong guro, na mayroong epektibong pagtuturo, epektibong Ma'am Rosh, responsable at organisadong pagtuturo sa mga mag-aaral, hatid ay bagong kaalaman at kasanayan. Sa pagsisimula ng aralin, halina at tayo'y umawi. Tara, sabayan niyo ako. EPPIA na, EPPIA na, magsaya, magsaya. Kayong mga bata, maghanda, maghanda. Guro natin, nandito na. Bagong kaalaman, matututunan. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik tanaw muna tayo sa ating pinag-aralan tungkol sa pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa paggawa. Ihanda ang inyong papel at ballpen sa pagsasagawa ng gawain ito. At narito ang panuto. Isulat ang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa paggawa at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, gumamit ng mga kasangkapan at kagamitan na angkop sa bawat gawain. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, mahusay ka. Ikalawang bilang, ilagay sa bulsa ang mga kasangkapan o kagamitang matutulis. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, tama ang iyong sagot. Ikatlong bilang, ingatan ang paggamit ng mga matatalas na kasangkapan at kagamitan. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, magaling. Ika-apat na bilang, maglaro habang gumagawa. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, tama ang iyong sagot. Ikalimang bilang, maghintay ng pagkakataon sa paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan kapag ito ay kulang pa. Ito ba ay tama o
Mali. Kung ang sagot mo ay tama, magaling. Sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang mga pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa paggawa upang maiwasan ang anumang disgrasya o kapahamakan. Sa aralin ito ay ating matututunan ang mga materyales na matatagpuan sa pamayanan. Pero bago tayo magsimula sa ating aralin, magkaroon muna tayo ng panimulang pagtataya. Ihanda ang inyong ballpen at papel sa pagsasagawa ng gawain ito. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5. At narito ang panuto. Panuto. Basahing mabuti ang mga sumusunod na pahayag. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. A. Buri, B. Ratan, C. Vetiver, D. Niyog, E. Nipa, F. Abaka. Para sa bilang 1, uri ng halaman na nahahawig sa puno ng saging na ginagamit sa paggawa ng basket, tsinelas at iba pa. Ikalawang bilang, ang magugulang na dahon ay ginagamit na pang-atip ng bahay. Ikatlong bilang, kilala sa tawag na yantok at ginagamit sa paggawa ng mga muebles. Ika-4 na bilang, isa sa pinakamalaking palmera na tumutubo sa bansang Pilipinas. Ika-5 bilang, kilala sa tawag na puno ng buhay dahil mahalaga at nagagamit ang bawat bahagi nito. Narito ang mga sagot mula sa ating panimulang pagtataya. Para sa bilang 1, F, bilang 2, E, bilang 3, B, bilang 4, A, at bilang 5, B. Halina at tayo muling umawit. Ang ating awitin ay pinamagatang materyales sa paligid, biyaya ay hatid. Mula sa tono ng awiting Leron-Leron Sinta. Di na tumingin sa iyong kapaligiran, likas yamang bigay ng poong may kapal. Pwedeng gawing proyekto sa paaralan upang ito'y maging kapaki-pakinabang. Niyog, buri, dahon at maging kawayan, abaka, damo, kahoy at talahib man. Ito'y halimbawa ng mga bagay sa kapaligiran na magsisilbing tulong sa ating kabuhayan. Pahalagahan mo itong yaman sa paligid dahil ito'y biyayang sa atin ay hatid. Patuloy na linangin at ating mahalin. Pagpapalang tunay ay ating kakamtin. Pagpapalang tunay ay ating kakamtin. Tungkol saan ang isinasaad ng awitin? Sige nga. Mahusay. Ito ay tungkol sa mga materyales na matatagpuan sa ating pamayanan o kaya ay sa ating kapaligiran. Ano-ano ang mga materyales na matatagpuan sa pamayanan ang nabanggit sa awitin? Mahusay. Ito ay ang mga niyog, buri, dahon, kawayan, abaka, damo, at talahib. Sa mga materyales na nabanggit, ano-ano kaya ang mga produkto na maaaring magawa sa mga ito? Sige nga. Magaling! Maaari kang makagawa ng basket, upuan, tsinelas, lamesa, at marami pang iba na maaari mong magamit sa iyong pangkabuhayan. Ito ay maaari mong ibenta lalo't higit ngayon sa panahon ng pandemya. Ngayon na nalaman mo na marami ka palang produktong magagawa mula sa mga ito.
Sa iyong palagay, bakit kaya mahalaga na pangalagaan ang mga materyales na matatagpuan sa ating pamayanan? Mahusay! Nang sa ganon, ay marami pang mga produkto o mga bagay ang magawa mo mula sa mga ito. Bilang isang mag-aaral, papaano mo kaya mapahalagahan o mapangangalagaan ang mga materyales na matatagpuan sa ating pamayanan tulad ng niyog, abaka, buri at marami pang iba? Sige nga! Mahusay! Maaari mo itong maalagaan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga ito at ng iyong maalagaan ito ng maayos. Ang mga materyales na nabanggit sa awitin ay may kaugnayan dito sa ating paksang aaralin. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay sagana sa mga materyales na matatagpuan sa pamayanan? Ilan sa mga ito ay ang halamang tanim at mga halamang dagat. At bawat materyales ay mayroong angkop na gamit na dapat alamin upang makagawa ng isang maganda at matibay na produkto. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Ang unang materyales na matatagpuan natin sa ating pamayanan ay ang kahoy at tabla. Ang lamesa na ating kinakainan, silya na ating inuupuan, at aparador na pinaglalagyan natin ng ating mga kagamitan ay ilan lamang sa mga proyekto na maaari nating magawa mula sa tabla at kahoy. Ang kahoy ay nagmula sa puno ng mulave, nara, yakal, kamagong, apitong, at iba pa. May iba't ibang uri ang kahoy o tabla. Naaayon din ito sa kanilang lapad o laki na maaari mong magamit para makabuo ka ng isang proyekto. Siguraduhin lamang na ang pipiliing kahoy o tabla ay tuyong-tuyo upang maiwasan ang pagkasira o pagkabulok ng iyong ginawang proyekto. Mga bata, pansinin niyo ba ang aking paligid at ang lugar kung saan ako naroroon? Naririto ako sa Davao, na kung saan makikita ninyo ang pinakamalawak na taniman ng abaka. Ang abaka ay isang uri ng halaman na nahahawig sa puno ng saging, maliban sa dahon nito, dahil mas malapad ang dahon ng abaka kumpara sa dahon ng saging. Karaniwan din itong tinatanim sa lalawigan ng Bicol, Silangang Visayas at Mindanao. Ang abaka ay ginagamit sa paggawa ng basket, tsinelas, sinturon, palamuti, at marami pang iba. Kilala din ito na ginagamit sa paggawa ng lubid o pisi na ginagamit ng mga taga-ibang bansa. Ang sunod na materyales na matatagpuan sa ating pamayanan ay ang puno ng niyog. Narito ako ngayon sa lugar sa Lipahan, San Juan, Batangas, kung saan makakakita kayo ng maraming puno ng niyog. Ang puno ng niyog ay ginagawa nilang lambanog. Ang lambanog ay isa sa mga produkto na kilala sa bayan ng San Juan, Batangas. Ang puno ng niyog ay tinatawag na puno ng buhay dahil sa ang bawat bahagi nito ay may sadyang gamit. Mula sa mga ugat hanggang sa mga dahon ay napakikinabangan. Mainam gawing gamot ang mga ugat nito at maaari ring gawing pangkulay. Ang mga hibla ng bunot ay ginagawang lubid, bag at pahira ng paa. Karaniwang din ginagawa at ginagamit ang katawan ng puno ng niyog na haligi at sahig ng mga bahay at ng iba pang mga kagamitang pambahay. Ang sunod na materyales ay ang pandan. Ito ay karaniwang tumutubo sa gilid ng pangpang kung saan ay mabuhangin o sa mga gilid ng bundok o malapit sa lawa o latian. Hindi ito gaanong tumataas at ang mga palapa ay may bulo sa gilid. Malalapad at mahaba ang mga dahon nito na nahahawig sa dahon ng pinya.
Mainam itong gamitin sa paggawa ng banig, sapin sa plato, sombrero, bag, tsinelas, tampipi, at iba pa. Masagana itong tumutubo sa mga lalawigan ng Laguna, Bicol, Visayas, at Mindanao. Ang sunod na materyales ay ang buri. Ang buri ay isa sa pinakamalaking palmera na tumutubo sa bansang Pilipinas. Ang mga nagagawang hibla ng buri ay kinukuha sa mga murang dahon at ginagawang banig, tampipi, sombrero, pamaypay, bag, lubid, basket at iba pa. Ginagawa ring walis at basurahan ang buong palapa nito. Ang buri ay itinatanim saan mang dako ng bansa. Ang sunod na materyales ay ang nito. Ito ay isang uri ng pako o fern na may mga dahon, ugat at tangkay, ngunit walang bulaklak at buto. Makikita itong tumutubo ng pagapang at pumupulupot na animoy baging. Malimit itong tumubo sa mga malilim at laging basang lugar. Mainam itong biyakin habang sariwa pa at saka ilubog sa putik ng tumibay at pumantay ang pagkaiting. Kung ito ay bibiyakin ng tuyo na, ilubog muna ito sa tubig upang mabawasan o maalis ang lutong at madaling mahubog o bigyan ng hugis. Ginagamit itong pantahi sa mga gilid ng bilao, basket, bag, at iba pang gamit na pampalamuti. Mga bata, pansin ninyo nga ang atip ng bahay kubo na ito. Saan kaya ito gawa? Tama, ito ay gawa sa nipa. Ang nipa ay isang uri ng palmera na karaniwang tumutubo sa ilang lalawigan tulad ng Pampanga, Cebu, Cagayan at Mindoro. Ito ay tumutubo sa mga tubigan. Ang mga mura at hindi pa bukang dahon ay tinitipon ng hiwalay at pinututuyo sa araw. Ginagamit ang mga ito sa paggawa ng mga kapote at pamaypay. Ang sunod na materyales ay ang ratan. Ito ay halamang tumutubo sa halos lahat ng lalawigan. Kilala sa tawag na yantok at ginagamit sa paggawa ng mga muebles, bag, basket, duyan at mga palamuti. Ang sunod na materyales ay ang damo. Kilala sa mga halamang damo na may halaga ang vetiver at tambo. Ang damong vetiver ay karaniwang tumutubo sa mga latian at pampang. Ang mga ugat ay inilulubog sa tubig sa loob ng 20 minuto at saka babayuhin upang maalis o matanggal ang balat. Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga pamaypay dahil sa kaaya-aya ang amoy nito. Ang tambo naman ay karaniwang tumutubo sa bataan kung saan may mga lugar na mamasa-masa tulad ng gilid ng mga sapa. Mainam gamitin ang damo sa paggawa ng mga walis. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang materyales na matatagpuan natin sa pamayanan? Bibigyan kita ng 10 segundo para masagutan ang gawain ito. Kung ang sagot mo ay tabla at kahoy, abaka, niyog, pandan, buri, nito, nipa, ratan at damo, tama ang iyong sagot. Ikalawang tanong, saang lalawigan o lugar karaniwang tumutubo ang nipa? Ito ay karaniwang tumutubo sa ilang lalawigan ng Cebu, Cagayan at Mindoro. Kung ganito ang iyong sagot, tama ka. Ikatlong tanong, bakit tinawag na puno ng buhay ang puno ng niyog?
Kung ang iyong sagot ay sapagkat ang bawat bahagi nito ay may iba't ibang gamit, magaling. Ano ang halimbawa ng produkto o proyekto na magagawa sa tabla o kahoy? Sa pandan, sa abaka, sa buri, niyog, ratan, damo, nito, at nipa. Ang mga sumusunod na produkto o proyekto ang maaaring magawa mula sa mga ito, tulad ng lamesa, upuan, aparador, basket, tsinelas, sinturon, bag, lubid, banig, sombrero, pamaypay, at walis ay ilan lamang sa mga ito. Kung ganito ang iyong sagot, mahusay ka. Ikalimang tanong. Sa iyong palagay, bakit mahalaga na pangalagaan natin ang mga bagay o materyales sa ating kapaligiran? Maaaring ang iyong sagot ay dahil mapapakinabangan natin ang mga ito. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Kilalanin kung anong materyales sa paligid ang mga sumusunod na larawan. Ayusin ang ginulong titik para masagutan ito. Para sa unang larawan. Sa bawat larawan, bibigyan ko kayo ng 5 segundo para masagutan ito. Kung ang sagot mo ay tabla, magaling. Ikalawang larawan. At ang tamang sagot ay abaka. Ikatlong larawan. Ang tamang sagot ay niyog. Sunod na larawan. Ang tamang sagot ay pandan. Ikalimang larawan. Ang tamang sagot ay buri. Ika-6 na larawan. Ang tamang sagot ay nito. Narito ang sunod na larawan. Ano kaya ito? Ang tamang sagot ay nipa. Panghuling larawan. Ang tamang sagot ay ratan. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Pamamagatan natin itong kilalanin mo ako. Pagmasdan ang mga larawan. Kilalanin kung anong uri ng materyales sa pamayanan maaaring gawa ang mga sumusunod na proyekto o produkto. Isulat sa patlang kung gawa ito sa tabla o kahoy, abaka, niyog, pandan, buri, nito, nipa, at ratan. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para masagutan ito.
Narito ang mga kasagutan: ratan, nipa, nito, buri, pandan, abaka, niyog, at tabla o kahoy. Mga bata, tayo nang mamasyal sa bayan ni Juan. Sa ating pamamasyal, tayo ay pupunta sa iba't ibang lugar sa pamayanan sa bayan ng San Juan. Tayo ay pupunta sa simbahan, ospital, munisipyo, paaralan, at ilang tahanan na mayroon sa bayan ng San Juan. Sa ating paglalakbay, kinakailangan ninyo magdala ng ballpen at saka ng papel. At sa ating paglalakbay, huwag nyo din kalilimutan na magsuot ng face mask, ng face shield, at magdala ng alcohol. Sa ating paglalakbay ay inyong itatala ang mga bagay na makikita ninyo sa iba't ibang lugar sa pamayanan na gawa mula sa mga materyales na matatagpuan sa pamayanan. Halina't ako'y samahan sa paglalakbay sa iba't ibang lugar sa pamayanan. Dito lang sa kung saan ang sikat na palayok at lambanog ay inyong matatagpuan. Dito sa bayan ng San Juan. Tayo ay pupunta sa kanilang simbahan, munisipyo, paaralan, ospital at maging tahanan. Ating aalamin ang mga proyektong gawa sa materyales na matatagpuan sa pamayanan. Sa ating paglalakbay, ilista ang mga bagay na inyong makikita sa ating pupuntang lugar na gawa mula sa mga materyales sa pamayanan. Mahalaga na iyong alalahanin at isulat ang mga bagay na makikita mo roon at tandaan kung ito ba ay gawa sa mga materyales na matatagpuan sa pamayanan. Narito ang ating destinasyon. Tayo ay pupunta sa simbahan, paaralan, munisipyo, tahanan at ospital. Maligayang pagdating sa simbahan ng San Juan Nepomuceno. Isa sa pinakalumang simbahang naitatag ang San Juan Nepomuceno Church na matatagpuan sa Barangay Poblacion, San Juan, Batangas. Una itong itinayo sa Barangay Pinagbayanan noong 1843 kung saan yari pa ang simbahan noon sa palapa ng niyog at kawayan. Hanggang sa pagkalipas ng ilang taon at sinira ito ng baha at itinayong muli sa Barangay Poblacion, San Juan, Batangas. Mga bata, tayo nang pumasok sa loob ng simbahan. Ano ang inyong napapansin? Inyong itala ang mga bagay na mula sa mga materyales na matatagpuan sa ating pamayanan. Ang sunod naman nating destinasyon ay ang munisipyo. Maligayang pagdating sa munisipyo ng San Juan, Batangas. Halika, tuloy kayo! Tayo naman pumunta sa ating sunod na destinasyon, ang paaralan. Destinasyon. Ito ay ang ospital. Mga bata, dito na nagtatapos ang ating lakbay sulit. Nawa ay naitala ninyo ang mga bagay na gawa mula sa materyales na matatagpuan sa ating pamayanan. Halina't atin namang subukan ang inyong galing at husay sa matematika sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Narito ang panuto.
Kilalanin o tukuyin kung anong materyales sa pamayanan ang tinutukoy ng bawat pahayag, sagutan ang mathematical equation sa bawat bilang, at hanapin o isulat ang tamang titik upang mabuo o malaman ang salita. Gamitin ang table sa ibaba. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto sa bawat bilang. Para sa bilang 1, ito ay isang uri ng palmera na karaniwang tumutubo sa ilang lalawigan tulad ng Pampanga, Cebu, Cagayan at Mindoro. At ang tamang sagot para sa bilang 1 ay nipa. Kung ganito din ang iyong sagot, tama ka. Para naman sa bilang 2, ito ay tinatawag na puno ng buhay dahil sa ang bawat bahagi nito ay may sadyang gamit. At ang tamang sagot ay niyog. Bilang 3, isang uri ng halaman na nahahawig sa puno ng saging maliban sa mga dahon dahil higit na malalapad ang dahon nito kaysa dahon ng saging. At ang tamang sagot ay abaka. Bilang 4, ito ay isang uri ng pako o fern at makikita itong tumutubo ng pagapang at pumupulupot na animoy baging.
tamang sagot sa bilang na ito ay nito. Para sa huling bilang, ito ay kilala sa tawag na yantok at ginagamit sa paggawa ng mga muebles, bag, basket, duyan at mga palamuti. Tamang sagot ay ratan. Kung nakakuha ka ng 5 tamang sagot sa gawaing ito, mahusay ka. Atin namang subukin ang inyong pagkamalikhain sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Gumuhit tayo. Narito ang panuto. Sa isang malinis na bond paper, gumuhit ng poster na nagpapakita ng pagpapahalaga o pag-iingat sa mga materyales na matatagpuan sa pamayanan. Ipakita ng maayos ang mga elemento ng sining. At narito ang rubrics sa paggawa ng poster. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para maisagawa ang gawain ito. At pagkatapos, ipasa ang inyong natapos na poster sa araw ng ating pasahan.
Halina't tayo'y dumako sa gawain sa pagkatuto bilang 7. Niyog, puno ng buhay. Ang mga bahagi ng puno ng niyog tulad ng ugat, dahon, bulaklak, bunga at katawan nito ay makagagawa ng mga produkto na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Gamit ang graphic organizer sa ibaba, magbigay o magsulat ng mga produkto na magagawa sa iba't ibang bahagi ng puno ng niyog. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para maisagawa ang gawain ito. Narito ang mga halimbawa ng sagot na maaaring magawa sa mga bahagi ng puno ng niyog mula sa ugat, dahon, bunga, at katawan o puno ng niyog. Ating subukin ang inyong galing sa pagsagot sa mga sumusunod na sitwasyon sa gawain sa pagkatuto bilang 7. At narito ang panuto. Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Para sa unang bilang, nakita mo na walang habas na pinuputol ni Mang Jason at ng kanyang mga kumpare ang mga puno ng nara at yakal sa kagubatan nung walang pahintulot mula sa kinauukulan. Ano ang gagawin mo? Bigyan ko kayo ng 3 minuto para masagutan ang gawaing ito.
Ang iyong pamilya ay kilala sa pagtatanim ng abaka na ginagawang tsinelas at nagsilbing hanap buhay ito ng inyong angkan. Sa pamamagitan din nito, nakapagtapos ng pag-aaral ang iyong mga kapatid. Napapansin mo, paunti ng paunti ang mga tanim na abaka dahil wala na silang panahon sa pagtatanim. Bilang kasapi ng pamilya, paano ka makatutulong sa simpleng paraan? Halina't at tayo'y dumako sa gawain sa pagkatuto bilang 8 na pinamagatang Bangkito Ko, Bubuuin Ko. Gamit ang mga tabla o kahoy na matatagpuan sa inyong tahanan o pamayanan, gumawa ng isang munting bangkito na maaari mong magamit. Narito ang link ng video na maaari niyong panoodin o maging gabay sa pagsasagawa nito. Para sa walang kakayahan o gadget or internet sa bahay, maaaring sundin ang pamamaraan sa ibaba. Hingin ang gabay ng kasapi ng pamilya sa pagbuo ng iyong bangkito. Sundin ang mga pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa pagsasagawa ng proyekto. Narito ang mga materyales na iyong kakailanganin sa pagbuo ng bangkito: martilyo, measuring tape, papel diliha, pako, kahoy o tabla. At ito ang mga hakbang sa pagsasagawa ng bangkito. Una, sukatin ang kahoy o tabla sa gusto nyong sukat. Patungan ng upuan, maaaring 7x12, paa na 4 piraso, 7 pulgada, o suporta
8 pulgada. Ikalawang bilang, ipako ang mga paa ng bangkito. Ikatlong bilang, siguraduhing nasa wastong sukat ang mga paa ng bangkito. Ikaapat, ipako ang suporta ng paa ng bangkito. Ikalima, lihain ang mga magaspang na parte ng kahoy bago pinturahan. Ika-6, pwede ding lagyan ng barnis. At ika-7, ligpitin ang materyales na ginamit at linisin ang lugar na pinaggawaan. Narito ang rubric sa pagsasagawa ng bangkito na maaari niyong maging gabay. Hakbang sa paggawa ng bangkito, mga gamit na kailangan. Martilyo, measuring tape, papel de liha, pako, kahoy. Paraan ng paggawa ng bangkito. Una, sukatin ang kahoy sa gusto ninyong sukat. Una, ang patungan. Sunod, ang mga paa. At ang huli, ang suporta. Dalawang paraan, ipako ang mga paa ng bangkito. Siguraduhing nasa tamang sukat ang mga paa ng bangkito. Sunod, ipako ang suporta ng paa ng bangkito.
Sunod, lihain ang mga magaspang na parte ng kahoy bago pinturahan. Pwede ring lagyan ng barnis. Yan, tapos na ang ating bangkito. Salamat sa inyong panonood. Para sa ating huling pagtataya o sa gawain sa pagkatuto bilang siyam, narito ang panuto. Basahing mabuti ang mga sumusunod na pahayag at piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. A. Abaka, B. Buri, C. Damo, D. Niyog, E. Nipa, F. Ratan. Bilang isa, kilala sa tawag na puno ng buhay dahil mahalaga at nagagamit ang bawat bahagi nito. Bilang dalawa, kilala sa tawag na yantok at ginagamit sa paggawa ng mga muebles. Ikatlo, uri ng halaman na nahahawig sa puno ng saging na ginagamit sa paggawa ng basket, tsinelas at iba pa. Ikaapat, ang magugulang na dahon ay ginagamit na pang-atik ng bahay. Ikalima, isa sa pinakamalaking palmera na tumutubo sa bansang Pilipinas. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para may sagawa o matapos ang gawaing ito.
para sa inyong huling gawain, isulat sa inyong kwaderno, journal, or portfolio ang inyong natutunan sa aralin gamit ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit kailangang pahalagahan ang mga bagay na makikita sa ating paligid tulad ng mga materyales sa ating pamayanan? Ikalawa, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong gumawa ng produkto mula sa mga materyales na matatagpuan sa inyong pamayanan, ano ito at bakit? At dito na nagtatapos ang ating aralin. Nawa ay meron kayong napulot sa araw na ito. Muli, ako si Binibining Rochelle M. Ras na nagsasabing, materyales sa ating kapaligiran ay pahalagahan dahil ito ay ating mapapakinabangan. At kapag mayroong epektibong guro na may epektibong pagtuturo, ay mayroong epektibong mamrosh, responsable at organisadong pagtuturo sa mga mag-aaral